Oh Jesus, sa damos ng kasalanan, ang hirap ngayon ay sa'yo ako'y lubos. Binigyan ng bagong simula, binago mo ang buhay ko. Ang Diyos na nagligtas sa pag ang puso kong patoy, naging laman sa iyong kamay. Ang dating galit at abot, napalitan ng kapayapaan. Ngayon ako'y lumalakad sa landas ng kabanalan. Buong buhay ko'y inaalay sa iyong banal na pangalan. Binago mo ang buhay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, oh Jesus, sa tapos ng kasalanan. Ang hirap ngayon sa'yo ako'y lubos. Binigyan ng bagong simula, binago mo ang buhay ko. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa kapal. Wala nang babalikan ang lumang buhay ko. Ngayon ay para sa'yo, o Panginoong totoo. Ang bawat hakbang ko'y iyong ginagabayan. Ang buhay ko ngayon ay patunay ng kaligtasan. Binago mo ang buhay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, oh Jesus, sa kapos ng kasalanan. Ang hirap ngayon sa'yo ako'y lubos. Binigyan ng bagong simula, binago mo ang buhay ko. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa baho. Oh Jesus, salamat sa buhay na binago mo. Sa pag-ibig mo wagas, ako'y tumutugong ng buong puso. Patawad, Panginoon, sa aking pagkukulang. Sa dami ng gawain, ikaw ang nalilimutan. Ngunit sa puso. Hey, God's morning. Pastor Rape, Ate Carmely. Start po tayo ng 6 o'clock. Ngayon po ay 5:57. So, tayo po muna yung makinig ng mga praise and worship song. God's morning po. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y ibalik ngayon. Pagpupuri, pagsamba, ikaw ang karapat-dapat. Patawad, Panginoon, sa aking pagkalimot. Sa bawat umaga, ako'y nalilito. Mga alalahanin ang inuuna ko. Ngunit ikaw, oh Diyos, ang tunay na kailangan. Ngayon ay babalik sa iyong kalwalhatian. Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag God's morning, Ate Nela. ako'y ibalik ngayon. Pagpupuri,
kasabay. Ikaw ang karapat-dapat. Pagpaway, Panginoon, sa aking pagkalimot. O Jesus, hawakan mo ang puso kong nalalayo. Ipaalala mo sa akin, ako'y sa iyo. Walang silbi ang buhay na wala ka. Tulungan mo akong muling sumamba. Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y balik ngayon. Ba't ako'y pagsambay? Ikaw ang karapat-dapat. Patawad, Panginoon, sa aking pagkalimot. Okay. Praise God. Tayo po ay magsisimula na. It's 6 a.m. At ngayon po, tayo po ay sa ating God's morning o sa ating daily devotion. Tayo po ay tutungo ngayon sa 1 Thessalonians 5 verse 11. At ngayon po araw na ito ay hindi po natin makakasama ang aking partner, no? At dahil medyo masama po ang kanyang pakiramdam. At yun, tayo po ay magpatuloy at tayo po ay tutungo ngayon sa 1 Thessalonians 5 verse 11. At ito po ay pamagatan nating love in action, no? Encouraging others, no? Ngayon po araw ng Wednesday, November 12, 2025 ay simulan na po natin ang ating devotion. At sabi po dito ng talata, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. Magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa oras at araw nito. At kami po ay nagpupuri sa iyong kabanalan. Ikaw po aming Panginoong patuloy na pinupuri, sinasamba, O Lord. At Ama namin Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito, O Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita patungo sa 1 Thessalonians 5 verse 11. Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. At ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan. We acknowledge, Lord, na ikaw ang pinakamagaling na guro na siyang magtuturo sa amin ngayong araw na ito. At dalangin po namin ito, Lord, speak to my vocal cords, none of me and all of you. In this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Okay? Sa mapagpalang umaga ulit mga kapatid. Dito sa ating talata, basahin ko lang ulit sa Amplified Version naman. No, sabi doon, therefore, encourage and comfort one another and build up one another just as you are doing. Dito sa talatang ito, ito po ay liham ni Apostol Paul, sa mga taga Thessalonica, o sa mga Thessalonians. Ito po yung isang masasabi po natin yung bagong church, isang young church sa gitna ng maraming pagsubok. Bago po, sabi nga po, ang mga Thessalonians po ay bago pa lang sila doon sa pananampalatayang ito, At maraming tanong, di ba? Pagka bago pa lang tayo, ang dami nating tanong, maraming pagdududa, at marami rin kinaharap. There's a lot of challenges. Karamihan po sa mga taga Thessalonica ay galing po sa paganism. So, makikita po natin. So, kailangan pa nilang i-unlearn o alisin yung mga dating paniniwala nila. At ang ano po ba yung paganism? Lagi nating napapakinggan yun. Ang paganism po ay isang umbrella term na ginagamit para tukuyin ang iba't ibang relihiyon at spiritual practices
na hindi bahagi ng mga pangunahing masasabi po natin na monotheistic religion, ano, yung monotheistic religion, ano, tulad ng Christianity, Islam, at Judaism, no. Madalas pong ang pagan religions ay masasabi po natin ang mga pagan religion. Ito po yung tinatawag na polytheistic, ano, o yung meaning na naniniwala sila sa maraming Diyos, no, at Diyos-Diyosan, no, o Diyosa, no. At sabi nga, bawat isa sa kanila ay may mga specific na domain or power, parang katulad ni Zeus, ni Poseidon, ano, yung mga ganon, ano ho. Yan po yung mga paniniwalang merong Diyos ng dagat, Diyos ng kidlat, no ho. Yan, si Thor, no ho. At ang polytheistic po ay sila din po ay malaki ang respeto nila sa connection, no, sa mga kalikasan, no. Sinasamba nila yung mga elements tulad ng araw, buwan, lupa, tubig, at even yung mga animals, ano ho, at iba pang natural na masasabi natin na phenomenon. O sabi nga mahalaga rin, sabi nga po ang pagrespeto, pinahalagan din po nila yung pagrespeto sa mga ninuno, ganun po, ano ho, pinaniniwalaan po nilang mahalaga yon, ano ho. At naniniwala sila na ang mga spirit na mga namatay ay nagbabantay at nakaka-impluwensya pa rin sa buhay ng mga nabubuhay, parang ganon, ano ho. Ganun po yung paganism, no. Kaya nga po yan po yung konteksto ng ating pinag-aaralan ngayon. They are believing, no? Pero kalimitan din po dito sa mga paganism, no? Gumagamit sila ng mga magic, rituals, at mga seremonya para makipag-communicate, no, sa mga Diyos, no? Humihingi sila ng pabor o protektahan ang sarili laban sa masasamang espiritu. Ang paganism ay masasabi po nating sobrang diverse, no? May iba't ibang rituals, beliefs, at practices, no? Depende sa lugar, kultura, at historical period, no? Ang term po na pagan ay minsan na pong ginamit ng iba bilang, sabi nga, yung pejorative, no, o yung derogatory term, no. Pero para sa mga sumusunod, no, sa mga pagan religions, no, ito ay isang way para i-claim, no, yung mga mananampalataya nila, ang mga taga-sunod nila, na ang kanilang spiritual identity at connection ay naayon doon sa tradisyon at sa kanilang mga ninuno. In short, mga kapatid, ang paganism ay isang malawak at diverse na grupo ng mga reliyon na may masasabi po nating focus sa polytheism o nature worship o ancestral veneration at mga magic, mga mahika, ano ho. Yan, dito sa atin sa Pilipinas may mga ganon, ano ho. Yang sabihin natin yung mga panggagamot, no? Yung sabihin natin ay yan, mga paganism belief po yan, no? Yung mga magic na yan, yan po yung tinatawag na polytheism, no? On top of that, no, ganun pa man dito sa ating pinag-aaralan nito, pinakikita po rito na ang mga Thessalonians, they are facing, sabi nga ay persecution dahil sa pananampalataya nila doon sa ating Panginoong Jesucristo, no? Kasi bago yan sa kanila, no? At dito si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng sobrang concern, no, sa spiritual growth ng Thessalonians. Imagine natin wala pang wifi by that time, no? Pero ang kanyang pamamaraan ay pagsusulat. Kaya gusto dito makikita natin na bagamat malayo po si Apostol Pablo, no, sa Thessalonians, siya po ay nasa Roma by that time. Ano, gusto niyang maging matatag sila sa faith, no? Kaya kahit wala ang kanyang presensya, wala yung kanyang physical appearance doon, no?
gumawa siya ng paraan, no, para i-guide ang mga taga-Thessalonians, no. Kaya ang ginamit niyang paraan diyan yung pagsusulat, no, ng ah, para i-address yung mga concern nila at i-encourage sila patungkol sa pananampalataya, no. Kaya nga po dahil dun sa mga challenges na kinaharap nila, no, kailangan nilang, no, magtulungan at magsuportahan. Ito yung context, no, ng ating talata ngayon, no. Kaya sinabi ni Apostol Pablo yung binasa nating talata kanina sa MBB version at sa Amplified version. Kaya nga po hindi lang ito basta masasabi nating random verse. Ito po yung masasabi natin, it's a call to action. Kailangan po nating pagtuunan ng aksyon, no? Pagtuunan ng sabi niya ay panahon at ganoon din sa ating pagkilos, no? Kaya nga po ito po ay kailangan ngayon, no, dito sa community na encourage, no, at magkaroon po tayo ng encouragement at pagmamahal. Katulad noon sa panahon ng Thessalonica, no, ay nakita natin yon, no, at pinakita ron sa atin ng talatang ito, no, sa pamamagitan ng pagsusulat ni Apostol Pablo. Isang masasabi nating isang simpleng utos na hanggang sa ngayon ay ating mapapakinabangan. It's a response, no, sa isang specific situation. Makita natin isang young church na kailangan ng pag-asa, encouragement at pagmamahal para magpatuloy sa faith ng bawat isa. Ano ho? Sa unang bahagi po ng text, nabanggit po yung word na encourage, no? Ang encourage dito po ay hindi lang basta pag-cheer, no? It's ang sabi nga po dun sa Greek word niyan is parakleo, no? O yung parakaleo, no, na sinasabi po in Greek, which means coming alongside someone, no, or supporting them and uplifting them, no. It's like being masasabi po natin na parang teammate, no, not just a spectator, no, yung taga-masid lang. Hindi po ganoon. Parang teammate, parang kung bagang nasa isang laro ka, sabihin na natin ay basketball, no, kaparte ka nun. No, it's you're part of it, no. Sabi, you're not just giving them a pep talk, no. Para sabihin natin ay basta ka lang nag-cheer, no. Hindi po ganoon. But you actively helping them carry their burden, no. Kaya nga po mahalaga po 'yan sa bawat isa, no. It's about being present, no. Ibig sabihin, showing up for them even when it's inconvenient. No, minsan parang hindi kahit na ikaw mayroong pinagdadaanan o ano pa man, no, being present pa rin, showing up for them, magpakita tayo sa kanila, no, at ano pa, yung providing practical help, no, yung pag-o-offer natin ng tulong, no, pag-o-offer natin ng mga pag-aaral, no, yung minsan yung tinatawag natin yung mga errands na yan, ano, or just being a listening ear, no, minsan kailangan makinig lang din tayo. Means it's a relationship, at ito rin po ay nagpapatungkol sa sabi nga, speaking truth in love, no, yung reminding them of God's promises and their value sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga po ito ay ang encouragement na sinasabi dito, it's not just about making them feel good temporarily, no? It's about helping them to grow stronger in their faith and overcome their challenges, no? It's a long-term investment in their well-being. Kaya nga po yan yung pastoring, yung pangangalaga sa bawat isa, no? Na kinakailangan din po. At ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon, na sa ating mananampalataya dapat patuloy tayong nag-i-encourage sa bawat isa. At doon sa ating talata din nabanggit yung word na comfort, no. Ang comfort naman dito is being present, showing empathy, sharing joys and sorrows, no. Yan yung sabi nga, hindi lang tayo nagsasabi ng okay lang yan, no.
kundi nandun ka talaga para dumamay. Katulad nung nauna nating nabanggit, no? Minsan nandun ka lang para makinig. Minsan nandun ka lang para magbigay din ng payo. Ang mahalaga, nandun tayo. No? At ini-encourage natin. No? At dito rin sa talata natin, nabanggit yung the word build up. No? Ito yung masasabi naman natin na proactive. Hindi lang pigilan yung nakasisira, no? Dapat actively tayo na nagko-contribute sa spiritual growth ng iba. Ibig sabihin, sabi nga ay kung nakita natin yung pagkasira, tayo rin nandoon para i-encourage, para naman magkaroon ng, sabihin natin, hindi na maulit. Sabi nga, di ba, there's a word, prevention is better than cure. No? Kaya nga po sa buhay natin ay napakahalaga na tayo rin po ay, sabi nga ay, magkaroon po nito. So, build up, no? Sabi nga, parang nagtatayo tayo ng building, no? Brick by brick, no? The word itself dyan is yung edify, no? That is the word, no? Meaning, nurturing each other's faith, no? We need to edify each other, no? Yan po yung building up dyan. Dito rin sa ating talata, nabanggit yung just as are you doing. Dito, sinasabi po ni Apostol Paul na wala silang, hindi lang ibig sabihin po niya na wala silang ginagawa, ano? Hindi niya naman diyan hinuhusgahan yung mga taga-Thessalonians. It means he's acknowledging na ginagawa nila ito, and he's encouraging them to continue, ano, and at mag-increase pa yung kanilang ginagawa ayon sa pananampalataya. Dito sa word natin ay napakalaking bahagi po sa ating buhay na katulad sa ating pananampalataya ngayon ay napakahalaga. No, na sa buhay natin ay sabi nga, hindi yung parang tayo ay nag-God's morning, ano, pero ano ba yung intention ng ating pag-God's morning, ano? Isa sa mga intention po nito kung bakit po tayo nag-share live ng devotional is to encourage also and everyone to build up, no, and to edify each other, no. Kaya nga po mahalaga rin po yung bawat yung mga word of encouragement na nababasa natin diyan, mga prayer, no, nakikita natin diyan. So bagamat ngayon ay high-tech na ang technology natin, no, we can do this, no, na kaya nating on time, ano, on real time ay nakakapag-encourage tayo sa bawat isa. At sa katulad ng panahon ni Apostol Pablo, bagamat hindi pa available yung katulad natin ngayon na meron tayong ganitong klaseng privilege to share the Word of God, no, ay ginamit ni Apostol Pablo yung kanyang paraan. No? Sabi nga, that is his best way, no, para mag-encourage. Kaya nga sa buhay sa atin ngayon, isang tanong, no, paano ba natin ini-encourage ngayon? O paano natin ginagamit ang ating mga resources na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Sa katulad din ba ng panahon na ito, no, ay magagamit natin? Ibig sabihin, ngayon, madali na nating i-communicate, no, ang ating mga kaibigan, kapwa, ang bilis na natin sila may communicate by doing this, no, na pwede nating ma-share yung gospel. Sabi nga, ang dami ng mas maraming available na paraan na ngayon to reach these people, to reach the people na lalo na higit sa lahat yung mga hindi pa mananampalataya sa Panginoon. Pero isang tanong dyan, what we are doing? Ano nga ba yung ating ginagawa sa ating oras, no? Ang oras ba natin ay puro dahilan, puro scapegoat? Pag sinabi natin scapegoat, ginagamit natin yung isang bagay na paraan dahil lang kaya hindi ka makapagpatuloy ay dahil ginagamit mo lang dahilan yung isang bagay, no? Hindi po kasi ganoon eh. Tandaan po natin, everything has a reason. Diyan tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo magkaroon ng tamang time management sa ating buhay, no? Sabi, paano ba natin i-develop yung ating buhay na ito? Na tayo ay makapagpatuloy sa Panginoon, na tayo ay makapag-encourage din ng ating mga kapatid sa Panginoon. How we use
our resources, our life, our time, and even our, sabi nga, blessing sa ating mga kapwa. Dito sa talatang ito, may ilang takeaways tayo na pag-uusapan, no? Upang lalo nating magawa o magbigay tayo ng magampanan natin at may apply natin sa ating buhay ang talatang ito. Una, be intentional. Sabi nga, hindi enough yung passive lang tayo. Dapat maging active tayo, no? Na maghanap ng ways to encourage and build up yung mga kapatid natin sa ating faith. No? Paano nga ba natin ginagamit ang ating mga bagay na nabanggit natin kanina para tayo ay lumago sa ating Panginoon. No? Sabi sa atin ng Hebrews 24 to 25, sabi niya dito, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sa verse 25, sabi doon, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. No? Dito ho, sinasabi sa atin na dapat nating pag-isipan, no? Kung paano natin iinganyo ang ating sarili, ang ating kapwa, no? O yung ating mga kapatid natin sa pananampalataya, no? Na magmahal at gumawa ng mabuti. Hindi pwede yung absent ka, no? Sa mga gawain, sa church, or sa mga gatherings. Dapat active tayo, no? Na nag-i-encourage, no? Oh, may pagtitipon tayo doon, no? Sige, attend tayo. Magdala tayo ng ganito, ganyan. No? There's some way, no? Para tayo ay makaingganyo ng iba, no? Hindi tayo dapat nagiging dahilan para tayo pa yung nagiging absent, doon sa mga gawain. Dapat po talaga tayo maging active, no? Ng pag-i-encourage. Sabi nga, if kung gusto, may paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan, no? At dito po, dapat actively tayong naghahanap, no, ng ways para makatulong, mag-build up, at mag-encourage sa mga kapatid natin sa faith. At gamitin ko na rin po yung opportunity na ito, no, upang invite, no, ang bawat isa. Mamaya ho, nasa Revelation 11 na po kami. Kung gusto nyo pong dumalo, ay welcome po ang everyone, Pag-aralan po natin ang talatang ito, At sama-sama po nating pagbulay-bulayan, ang bawat salita ng ating Panginoon upang tayo ay matuto, maging handa, at sabi nga ay magkaroon po tayo ng wisdom mula sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng pag-i-encourage at bawat sabi nga po sa bawat paglago ng bawat isa ay sabi nga ay napakahalaga po sa bawat isa sa atin, Sabi nga kung sa ating mga kapatid, ay sabi nga hindi man natin kayang pilitin lahat, pero we just encourage and remind them, Sabi nga ay mas maganda ay matuto, tayong lahat at sama-sama. Sabi nga, ito yung sinasabing to build up, na sa bawat isa sa atin. Katulad sa atin, patuloy tayong, sabi nga ay, nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, nag-i-encourage sa bawat isa. Huwag po tayong manghinawa. Gawin po natin ito ng may kalakasan na mula sa ating Panginoon. Ikalawa, words matter. Napakahalaga po ng salita. At sabi nga po, mag-offer tayo ng uplifting words to share our testimonies. Yan. Tulad po mamaya sa Bible study and hope. Yan, ginagawa po natin yan to uplifting words,
to share yung testimony nangyari sa buhay natin. Kung anong ginawa ng Panginoon Diyos. Pasasalamat sa Panginoon. Pag-awit sa Panginoon. And remind others of God's promises. Tulad ng sinasabi sa atin ng Ephesians 4 verse 29. Sabi dito, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin ang pangungusap ninyo'y makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makikinig. Sabi nga po dito sa talatang ito, bantayan natin yung mga sinasabi natin. Dapat walang masasabi nating bad words or anything na makasisira sa iba. No, dapat po yung mga words natin ay nakatutulong, nakapag-build up, at nakapagpapabuti sa bawat mga nakikinig. Kaya nga po, ito ay paalala sa atin na bago po tayo magsalita, isipin muna natin kung makatutulong ba ito or makasasama. Sabi nga, intentional dapat yung pagpili natin ng words o yung salita sa bawat kapatid. No? Hindi naman po ibig sabihin niya na ibe-baby natin yung ating mga kapatid. Hindi, okay lang, huwag kang umaten. Hindi po yun. No? Kasi yan po ang paalala sa atin ng Biblia. Sikapin natin, gawa natin ng paraan. No? Kaya nga, if there's a will, there's a way. No? Kung gusto, may paraan. No? At napakalaga po nito. No? Yung words affirmation, no? Can go along the way. Sa ating pagsasalita, sa ating tamang pagpili ng mga salita na ating gagamitin, matutulong po yan sa bawat isa sa atin, lalo na ho sa ating patuloy na pag-encourage no, sa bawat isa and to build napakahalaga po niyang words affirmation. At dito po sa ikatlo natin is yung pag-usapan po natin dyan yung presence, no? Yung presensya. Tandaan po natin, presence is powerful. Sabi nga, be present tayo in times of need. Napakahalaga po nung presensya, no? Kasi nga po, yan ay, no? Minsan, yan ay nakikinig lang tayo or pwede rin yan mag-offer tayo ng support at laging hindi nawawala dyan yung pray yung pananalangin natin sa bawat isa. Kung ano man yung ating mga napakinggan, kung ano man yung ating mga napag-usapan, pinapanalangin. Kaya sabi sa atin ng reminder sa atin din ng Romans 12 verse 15. No? Sabi doon, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ito yung empathy in action. No? At sabi nga, ito po yung pag nagse-celebrate yung ating kapatid, makisaya tayo. Pag may nalulungkot, dumamay tayo. It's about being present in their emotions. It's about being present na not just their physical space, it shows po na you care, and understand what they're going through. Kaya nga po yung pagiging present, o yung presensya natin inandoon, it means feeling with them. Ibig sabihin, nakikidalamhati tayo. It's about actively listening, offering support, praying with and for others, and showing, masasabi ito yung isang words na masasabi natin, genuine care. Yung totoong tawag nito, care, yung totoong pagiging totoo natin sa ginagawa natin. It's not just about saying the right words. It's about being there, being present and sharing their burdens. Nakikidalamhati tayo. Napakalaking bagay po yun, lalo na sa mga taong may mga pinagdaraanan, Sabi nga, your presence can be a powerful source of comfort, encouragement, and in strength sa bawat buhay ng ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya, o sino mang tao
na nangangailangan ng ating suporta. Ika-apat, no, ay create a supportive community. No? Tayo mismo ay makibahagi at gumawa ng mga nagsusuportang komunidad. Hindi yung walang pakialam, no? Parang may kapitbahay ka pero walang pakialam. Parang gano'n, no? Hindi yung mga kapitbahay na nagtutulungan. Ngayon, napakadami na ho ngayon yan. Mga kapitbahay na talagang sarili lang nila yung iniisip nila. At nakakalungkot po yan. Nakakalungkot dahil marami na pong ganyan. Uso na ngayon yung pang-abuso. Pero nakalulungkot. Pero ganun pa man, no? Napakahalaga po ng pagsuporta natin. Magkaiba po yung suporta sa pag-abuso. And we, to create a supportive community, no? Tayo dapat ang kasama dito. To help a culture, no, of kindness, empathy, and support. No? Sabi rin doon sa sumunod na talata, no, sa verse 16 ng Romans chapter 12. Sabi doon, magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Ito po yung sinasabing magkaisa tayo. Huwag tayong magyabang, no, makisama tayo sa lahat. Kahit sino pa sila. Huwag tayong piling mataas. It's about creating a community where everyone feels welcome and valued, no, regardless of their background or status. Sabi nga, unity starts with humility. Sabi nga, strive for unity and peace. It's about putting others first, no, working together for the common good, no, sa ikabubuti ng lahat, no. Hindi naman ibig sabihin yan ay lagi na lang tayong alam natin minsan na mali ang diskarte, no, ay hayaan lang natin kahit mali, hindi ganoon, no. Pero minsan kahit napayuhan mo, meron din naman talaga, lalo ng kapitbahay mo, minsan kahit napayuhan mo, iba yung isip nila no. Pero again, it will help na tayo ay maging part ng supporting group, no, na sabi nga ay minsan magpayo rin tayo. Kung hindi man kunin yung payo natin, okay lang, no. Ang mahalaga ay naipayo natin yung tama. And naging bahagi tayo ng supporting group na creating na sumusuporta tayo sa community, no. It's a culture of kindness, no, empathy, and support, no. Ito po yung striving unity and peace, no. Sabi nga, it's a constant effort na nagre-requires ng sabi nga yung intentionality and commitment to loving one another, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat isa sa atin. Ikalima at ikahuli, yung reflect Christ's love, no. Paano nga ba natin gagawin ito, no? It's about showing Christ's love in practical ways. Ano ho ang isang magandang ano po diyan ay yung aral po ng Matthew, no, doon sa ibasahin po natin Matthew 25 verse 31 hanggang 40, ano ho. Ito po yung sinasabi doon. Yung sabi doon sa verse 31, pagdating ng anak ng tao bilang hari, sino po yan? Ating Panginoong Jesucristo. Kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanang trono ng kaluwalhatian. Ito po ay napakopyawan namin, the throne of grace, ano ho, doon sa Revelations chapter 4 and chapter 5. Ano ho. Sabi nga, titipunin, 4 and 5 po yan. Ano? Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, no. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing, no. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian na ihanda para sa inyo
mula nang likhain ang daigdig, no? Yan po yung ito ay isang ang prophetic niyan is na makikita po natin doon sa Revelations chapter 7, ano? At sabi nga doon sa verse 35, sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. No? Sa verse 36, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sa verse 37, sabi niya doon, sasagot ang mga akalain po. Sabi doon sa verse 7, sasagot ang mga akalain po namin kayo'y nakitang nagutom at aming pinakain. Siguro sinasabi dito, medyo magulo itong MBB. Ano ho? Siguro sabi dito, no, sabi niya doon, no, ay sumagot ang mga apostol, no. Siguro ito 'yon. At ang sagot nila, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Sa verse 38 sabi doon, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? Sa verse 39, at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Ano? Sa verse 40, last verse, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ano po? Ito po yung parable ng mga tupa at mga kambing. No? Sabi na ating Panginoon Hesus, kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit na kapatid niya, yan din ang ginawa natin sa kanya. This means serving others, especially those in need, is a direct way to show love sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa natin sa ating kapwa, yun, pinapakita natin sa ating Panginoon. Kaya nga po dito, isang paalala sa atin, to be His hands, to be Christ's hands and feet dito sa mundong ito. Kaya nga, napakalaking bagay sa buhay natin na kung paano natin ginagampanan ang buhay natin ito. Paano natin ginagamit yung buhay natin ito? Paano natin ginagamit yung oras natin, resources natin sa mundong ito? At yan po ay napakahalaga sa ating Panginoon. Are we helping others to build others? O tayo ba ay nagiging pagpapala o nagiging bad influence sa ibang tao? Mga kapatid, sa aking pong pagtatapos, no, sa ating pagtatapos, although wala po tayo ngayong wellness reflection, no, dahil ang aking partner po ay kasalukuyang masama po ang pakiramdam, pero hopefully, by God's grace, no, and God's willing, ay makasama na po natin siya bukas, no, sa ating susunod na God's Morning. At mamaya naman siguro ay okay na siya at makakasama na natin sa Bible study, no, mamayang alas 8 ng gabi, no, and onwards. No, at sa ating pagtatapos mga kapatid, ang pag-encourage ay sabi nga ay masasabi nating hobby. Gawin nating hobby ng puso na may action. No, gawin natin siyang hobby. Hindi lang salita, kundi gawa. Sa community, sa ating mga community ngayon, tayo ang mga parakalayo, no, ng isa't isa. Ibig sabihin, tayo ang magdadamayan. Tayo po ang magtutulungan. At tayo rin ay magsama-sama sa hirap. No? Bagamat sabi nga, nitong nakaraan, di ba? Dumating ang bagyo, ang Yuan, no? Sama-sama tayong nanalangin, no? At sama-sama nating, sabi nga ay, sama-sama tayong naging tagapagdala ng pag-asa at tagapagtayo ng faith. Sabi nga, we are faith builders. No? Be a God's, sabi nga, hugot sa mundong ito. Tayo ang maging hugot ng Diyos. No? Tayo ang mga, sabi nga ay, tayo ang magpakalat ng salita ng Panginoon Diyos. Tayo ang maging bahagi ng ano nga ba yung mga hugot ng Panginoon Diyos sa ating buhay. No? Hindi siya yung hugot na may sama ng loob, patama, no? Kundi
isang hugot na nagbibigay ng pag-asa. Isang hugot na nagbibigay ng um, um, transformative, no, sa buhay ng bawat isa. Transformation, no, sa bawat isa. Sabi nga sa atin sa Galatians 6 verse 10, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. No? Encourage natin ang bawat isa. At when we encourage sa bawat isa, it means nagiging paapo tayo ng ating ng ating Panginoon Diyos na ibahagi ang kanyang pagmamahal. Kaya lakad na. Tayo po ay lumakad ng may pagmamahal. Dala-dala ang salita at pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. At ngayon naman, direkta na po tayo and we will batiin naman po natin ating mga kapatid, no, na nakasama natin. Una-unahan po dyan si Pastora Fe kanina na nabanggit natin at si Ate Carmelyn Tanyo. Sila po ang mga first honor, no, dito sa ating araw na ito ng ating topic sa 1 Thessalonians 5:11 na pinamagatang Love in Action, Encouraging Others. At batiin natin ang pamilya po ng Andal, Artillaga family, yan, si Pastora Fe. At ganoon din ang Azucena Tanyo family, yan, si Ate Carmelyn. Siyempre kasama dyan si Brother Arthur, yan, aking matalik na kaibigan. At siyempre ang mga kiddos, no, si Pau, si Juling, at sama na rin natin si Tyron at si Janessa. Yan, sama na natin yan. Yan, at siyempre si PB, no, si Ate Lolet, Kuya Jess, ang buong family. Yan. At dito sama rin natin yan, sinundan po yan ng Nunoso family sa pangunguna po ni Ate Nela, no? Yan, God's morning. At mula naman po sa Bulaking Chao, kasama rin natin ang ating laging kasama, sharer din natin, ano? Si Nay Marta at Ilaga dyan sa Bulaking Chao. At syempre kasama rin natin ang aking magandang nanay, syempre mula sa Santa Rosa, Laguna. Yan, si aking nanay, Corazon Yutgano Mercado. Yan, kasama po natin. Sinundan po yan ni Nay Gori, no? Mula po sa Bulaking Chao. Batiin natin ang Kapus, Balasmas, family. Yan, Bonaluz, no? Yan, God's morning. Yan, sinundan po ng ating Kuya Chris, no? Artillaga. Yan, kasama po natin yan, ang Kuya Chris. Yan, pagaling Kuya, palakas. Yan, kasama natin. At kasama rin natin ang ating kapatid from Israel, no? Na nag-birthday pala noong November 6, na ba? Kung di ko nagkakamali, no? Isang kagalakan, Sister Maria Pe, ang may bahay ng ating kapatid na si Brother Ian, no? Yan, share din po natin yan na isang belated happy birthday. Nag-birthday po siya noong November 6, no? At yan, mula dyan sa Israel, batiin natin ang Alejandrino family din, no? Alejandrino Artillaga family. Ito naman sa magbe-birthday, no, kay Nay Edna sa November 16, tama po ba? Yan, batiin natin ang Arosena family at advance happy birthday na Nay Edna. No, malapit na. Yan. At yan, sa Villa Escudero, yan, kasama rin po natin si Tatay Victor Dalangin. Mapagpalang umaga po. Yan. At syempre ang ating kapatid dyan sa Pampanga, yan, kasama natin si Ate Cindy Mercado. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, ate.
At sa Santa Rosa, Laguna, kasama rin natin ating kapatid na si Caroline Mercado. Hello sa mga kiddos, aking mga pamangkin dyan. Kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, and sa aking baby bunso na si Sian. Yan. At mula naman sa Bacolod City, kasama po natin ang Kuya George Pios. Yan. Siya mapagpala umaga po dyan at batiin natin ang buong family ng Pios family dyan sa Bacolod. Yan, City. Yan. At ito po. Yan, kasama rin po natin. Siyempre, wala alam kung nabanggit na natin. Si Winnie Patual. Yan, mula dyan sa Villa Escudero. Yan. Baka ako'y nakakalimot na. Minsan kasi akala ko nabasa ko na no? Yan. At from Dubai, kasama rin natin si Sister Marife. Yan. Yan, Maria Bunalos. Yan. From Dubai. Yan. Yan. And that's all. Okay. So, praise God mga kapatid. I hope na nabanggit ko lahat. At tayo po ay manalangin. Let's all pray. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan. Salamat po Panginoon sa araw na ito. At sa amin pong pagtatapos, Lord, we acknowledge, Lord, na Ikaw yung Diyos na sa amin po ay gumabay, nagturo, at patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng revelation, Lord, sa aming sa araw na ito, na sa aming pag-akbang, at sa aming mga gagawin, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa aming puso. Baon namin ang iyong salita at kalakasan ito na aming Panginoong natamo. Salamat sa iyong patnubay, sa iyong gabay, at patuloy naming dalangin ang pagkakaloob mo sa amin ng kalakasan at pangunawa, O Lord. Give us, Lord, the gift of understanding upang lubusan namin, Panginoon, malakaran at maisabuhay ang aral na ito. Patuloy namin idinadalangin, Panginoon, at pinasalamatan, O Lord, ang paggabay mo, O Lord, mamaya sa gawain para sa aming pagtuklas ng Revelation chapter 11. Ikaw po manguna sa bawat isa, O Lord, at ganoon din sa aming mga kapatid na mga nakasama, makikinig pa lang, O Lord, patnubayan mo po ang bawat isa. At ituon mo po, Panginoon, sa iyong dakilang plano at layunin. Again, O God, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo pong papurit pa salamat, O Lord, at dinadalangin din namin ang kagalingan ng mga may karamdaman, especially aking asawa na si Winnie, O Lord, at ganoon din si Kuya Chris. Tuloy namin dinadalangin ang lahat, O Lord, sa iyong patnubay at sa iyong gabay, O Lord. Ganoon din, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang examination, Lord, ng mga nag-i-exam ngayon, especially ang aking anak, O Lord, na si Kyle, O Lord. At patuloy niyo po silang gabayan, ingatan, at patuloy na pagkalooban, Panginoon, ng karunungan na nagmumula lang sa iyo. Sa lahat ng ito, sa iyo po ang papurit pa salamat. Salamat sa iyong gabay, salamat sa iyong pagpapala sa bawat isa, O Lord, at pagbibigay ng kalakasan. At patuloy, Panginoon, na paggabay sa aming lahat. Muli sa iyo po ang papurit pa salamat. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Ama naming Diyos na makapangyarihan, at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen, amen. Mga kapatid, tayo po ay magtatapos na. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ikaw ang liwanag sa dilim na naitin. Sa bawat lihim, ikaw nagbibigay buhay. Hindi man nakita, puso ko'y naniniwala. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang nakila. Walang nakatakot na di mo ipapahayan ang iyong daan patungo sa paghina. Sa
nagigiling ka na. Ikaw ang liwanag sa dilim ng daigdig. Sa bawat lihim, ikaw ang nagbibigay buhay. Hindi man makita, puso ko'y nagtitiwala. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang naghirap. Sa likod ng lilim na iyong kamay, puno ng karunungan, ikaw ang simula. Ang bawat hiwaga, patungo sa'yo. Okay? Signing off. God bless po.